Meron tayong stock ng French vanilla. Ayan. Thank you kay Den kasi sinabay niya kami nito. And 5 yan. Andito na isa. So, sabi niya sa North York daw yan binili sa may parang business center. Tapos kailangan na membership. So, thank you sa pagsabay. What is up mga kabayan? So, today, it's October 22. And kakauwi ko lang galing work, ay naka-uniform pa ang atin yung girl. And si Bianca andito na din. Sabay kami umuwi kasi medyo maaga natapos yung clinic ni Doc today. So nagsabi na ako sa Stacy na mauuna na ako. Kasi wala na rin naman akong gagawin dun. So pwede ko siya ituloy dito sa bahay na lang. And ayun, I decided na mag-vlog. Hindi ko alam kung ilang araw to aabutin. Pero sabi ni Bianca nga, i-update ko na lang kayo ng, alam niyo yun, kung hindi kakayanin ng isang buong araw today, didagdagan na lang bukas, ganyan. So today, kikitain namin yung friend namin na si Christine. And baka mag-IKEA kami. So, ayun, tatry ko na maghanap ng sofa bed. Pero, yun, depende. Bahala na mamaya. I-update ko na lang kayo. Andiyan na si Christine. And, naka-coach tayo for today's video. Pakita mo yung awala ko. Yung awala ko. So, tara. Let's go. Ayan na si Christine. Hindi niya dala ang kanyang baby jeep. Kay Coach at saka Prada. Sino ka dyan? Kung dito si Christine, pakiramdaman nyo na lang uli. And di namin alam saan kami pupunta. Baka magdadrive muna si B or mag-IKEA. Sa 407 na kami and sa IKEA Von kami pupunta. First time namin sa IKEA Von. Although pare-pares lang naman yung mga IKEA. Pero classic mo yun, sabi ni Christine, IKEA. Alright, entering Von. Ganun-ganun lang. May liwanag pa din. Galing talaga mag-drive. Siyempre, 407. A few moments later. Yun na, IKEA. IKEA Von. Ganun-ganun lang. Nakarating tayo sa IKEA Von. Ayan, magtingin tayo ng sofa bed. Ay. Fairness, may kaibahan siya dun sa Etobicoke. Hindi ganyan yung labas nun eh. Kain muna kami kasi nagugutom na kami. Alas dyan, Target, unlocked. So, ayan ang foods namin. So, ito yung cake na gusto ko. Mac and cheese pang kids lang yan kasi yan lang talaga kinakain ko. Ayan yung meatballs, 3 garlic bread, tas fish and fries. So, 30 plus lang lahat yan. Not bad na rin, pag gutom ka, tas gusto mo kumain ng good food. So, ayun. Kain na muna tayo. And mamaya punta kami dun sa may sofa bed section. Oh, ayan. Tapos na kami kumain. And ibabalik na ni B. Our favorite. Op. Wait. So, maski naman sa pina-self-service din ng IKEA. Wala lang. Pinapakita ko lang sa inyo. Ito namin kung kasya. Pakipatay nga yung ilaw. Maiwan yung bat ko. Pakipatay nga yung ilaw. Ayan, may nakita kami. Kasi pwede kaming humiga na pag ganun. Tapos pwedeng pag ganun. Tapos pag may bisita kami, pwedeng ganun. Oo, try mo pag ganun. Sabi ang kakasya niyan. No, you know what you can do? Both of you go that way and then be able to Ay, kaso, ang problema, pag nag-away kami, may tutulugan na si Bianca. That's why we return it after. So, ayun, nag-iikot-ikot lang kami sa IKEA. And, so napapansin. And ang titig naman, nakapili na kami ng sofa bed. Pambayad na lang yung kulang. So, ano, go naman na yun. Pero hindi lang namin mabibili ngayon kasi hindi rin kasya sa car. So, sabi ni Christine, magdadala daw siya ng U-Haul nila. Hindi, ayun, babalikan na lang namin. Kasi ang goal din nun is para pag, halimbawa may mga gusto mag-overnight, diba? Oo, makakatulog din. Tapos, ngayon, hahanap kami ng drawer, orokan. Dresser. Sure ka na? Ayun, kasi yung mga dresser ko sa bahay, mga punit-punit na yung closed nun. So, ayun. So, ayan. Parang ito, naging next option namin aside dun sa L-shaped na sofa bed. Parang okay din to kasi nakatulog na kami sa ganito nila Christine. Malaki siya. Pa-king bed siya. King size bed. So, may another option na naman kami. Ayan. Kaso ito kasi, hindi siya nagiging sofa. Tignan nyo, papakita ko sa inyo. Ayan o, tignan nyo. Ano yun dito? Eh, yung isa kanina, mataas.
So, pwede yung pang sofa. $20 lang naman difference. Tsaka mas mura yun. Yung nakita namin na L-shape kasi is 1,000. So, ayan. Ito yung sinasabi ko, diba? Bumalik pa ako. Ayan, mataas siya. No, pwede siya pang sofa. So, dito mag-check kami ng mattress kasi just in case na hindi kasama yung mattress doon, at least alam namin yung price. So, ito. May isa na naman kami nakita. $229 lang yung mismong frame. Tapos, may storage na rin siya. And then yung mattress naman is $150 each. Pero carry na rin kaysa dun sa 1,000 kanina. Ayun. So, the only thing lang dito is pang corner lang siya. So, magiging awkward naman. Oo, kung sa corner namin ilalagay. Pero kasi awkward kung sa gitna. So, pag-iisipan namin. Pero kasi, $229 lang. Ayun yung option namin is $399. Malirong number pala. 529 pala. 229 lang yun. So, mas okay talaga yun. So, ayan. Dahil naka-sale yung 5,000 kina light, $6 lang. Or 7, dalawa na. Bili tayo niyan. Isa lang. So, kukunin na rin namin to. And may maingay kasi may nagbukas ng security doon. Yan. $7 lang, 6 na. Kasi sabi ni Bianca, dapat daw babasagin na yung mga baso namin. Mahirap huwasan yung plastic. So, ayan. So, ayan, 49 na lang ngayon. Bumili na kayo, nakasale. Ayan yung kumot namin sa bahay, kaya ang init eh. Nabili ko 63 last year, nakasale din yun. So, mas mura siya ngayon. So, kitang-kita dito yung Wonderland. Ayun o, nakakatawa. Ayan, Wonderland. And tapos na kami. Uwi na tayo. Ayan, pauwi na kami. Nakabili kami ng dalawang light bulb at 6 na baso. Pero maganda rin na na-explore namin tong IKEA Von. Nang weekday. Wala masyadong tao. What is up mga kabayan? So today, it's Thursday, October 24. And update lang. Hindi na ako nakapag-update. Hindi na ako nakapag-end ng video no last time. Kasi nga i-compile ko na lang tong vlog na to. And today is Thursday. Tapos na ako sa work kasi nga kahapon. Medyo maaga ako natapos today kasi kahapon. Nag-extra hours. Kasi sobrang dami talagang ginagawa. Like, hindi ko mahabol. Kailangan ko habulin yung mga documents, ganyan. I mean, i-file. Basta marami akong ginagawa. Kaka-start ko pa lang. Pero, natutuwa din naman ako kasi kahit papano, I can do it on my own na. Pero syempre, nagtatanong-tanong pa rin ako sa mga bagay na hindi ko alam. So, ayun, nakaayos tayo for today's video kasi aalis ako. So, si Bianca, hindi muna siya makakasama kasi nga sa work siya. Tapos, may driving lesson din siya ng 1 hour or 2 hours. Kasi bukas na yung road test ni Bianca and I'll check kung isahan na lang ba or what. Pero ayun, gagala tayo for today's video. Tapos syempre update pa rin namin kayo kung ano man yung magiging ganap sa road test ni Bianca. Pero papasayan. Kaya ang sabi ko sa kanya kaya niya yan. So magpa-practice sila ni Zara mamaya. Tapos bukas ng morning 9 AM yung G2 road test niya. So ayun, inantay ko na lang si Christine ang kasama ko ngayon kasi nag-work daw siya dyan sa Meadowvale. Like may meeting siya. So pag ganun kasi sabi ko, wala namang problema sa akin na mag-drop dito, like tumambay siya. Kahapon nandito si Christine. So pares kami nag-work. So pag ganun, carry lang. Basta hindi magulo yung bahay. Pinaglilinis muna ako ni Bianca. So ayun, update ko na lang kayo kung saan kami mapapadpad. So, andito kami sa Petro Canada. And magpapaka-car wash muna si Christine. Kasi ombre na yung car niya. So, first time kong makakakita ng, ano bang tawag dyan? Yung hindi touchless na car wash. Kasi si Aster laging touchless eh. Galing oh. Share ko na rin sa inyo. Touchless lang. Galing, rainbow. Hindi ako nagpapaganto kasi black si Aster, tapos may swirl marks. Yeah. Wala, hindi nyo na makikita. Para kang mababasa. Galing, ayan o. Ayan na mga kabayan, nalalagi na tayo sa highway. As a passenger princess. Ganda na oh, tignan nyo. Fall colors. Kaso nakakatakot kasi pag nakalbo yun, winter na eh.
So, ayun mga kabayan, dito tayo napadpad sa Sherway. So, ayan, dito tayo sa CF Sherway Gardens. Yun sa Mean Girls ba to? Mean Girls, no? Oh, Mean Girls. Points accounts? There you go. Yeah, I do. Yeah. It's 28-24. So, ayan, nakakuha na ako ng Lego passport. Nakita ko to sa TikTok at sinabi ni Julie. And then, ayan, inalaw nila ako ng stamps as many as I can daw or I want. So, lalagyan ko ng date dito. Tapos, pwede siya all over the world. Like, lahat ng Lego stores. So, super cute. Bumili lang ako nung Inside Out. So, dito kami sa Aritzia naman. Ayan o, super puff. Ayoko i-try kasi mahirap ibalik yan eh. Nakahanger pa siya oh. Try natin. Kaya mo yan. Put on the hood. So, tignan nyo dito, aesthetic. Ayan, para siyang Yorkdale, pero yung ano, mini version ng Yorkdale. Mga mahal din yung mga stores. So, gumala. Ayan, tignan nyo, may ano dito ng Tesla. Taray. Hindi ko nakilala yung tinadaan. Tapos ang maganda ka talaga sa mga mall dito is aesthetic. Ang ganda ng architecture. Tignan nyo, yun yung Tesla, yun yung Cybertruck. Oh. Cybertruck. Ganda. Ano pala yun? Parang showroom. And ayun, Canada Goose. Isa sa mga pinakasikat dito and pinakamahal din. Hindi na tayo papasok dyan, syempre. So, pasok daw tayo kasi meron daw silang cold room dito. Pero nakakatakot. Charing. So, may cold room sila dito. Ito yung cold room dito sa mall. Yan. Sa loob. Biglang winter na. So, ayun. Yung sa Canada Goose, pumasok kami. Nahiya lang ako pero maiksi lang yun. Tapos, meron silang cold room. Tapos sabi ni Christine, pag pumasok ka doon, tapos nag-try on ka ng jacket na bibilin mo or gusto mo bilhin, i-change nila yung temperature. Nag-winter bigla, fall pa lang. So, amazing. Dadaling ko sila papa doon. So, andito na kami sa car. Maaliwanag pa. And, sa Dollar Store muna kami. Si Bianca, nasa driving lesson na siya. Pero baka hindi na daw siya sumama sa amin ni Christine kasi sama daw yung pakaramdam. Pero feeling ko nakabahan lang yun para bukas. So, ayan, tignan nyo, may natural tayo na blush. Pero hanggang sa ilong. Pero okay na siya kasi hindi na siya nagbabakbak. So, sama ko na lang kayo kung saan kami pupunta. So, may nagbagong isip. Uy, dyan na si Kabayan. May exam pa yan bukas, good luck nyo na lang. O, bukas na daw namin ito pagpasado na. So, update, hindi na kami magbobon. Dito na lang kami sa Costco sa Brampton. So, I'm si Bianca, inaantok. Pero dito kami sa Costco kasi may bibilin and titignan lang ako for my sister. And, malapit dito yung drive test center kung saan mag-e-exam si Bianca bukas. Turuan siya ni Christine dun sa practice lang. Kasi nga, si Christine is matagal naman ng G holder. So, kapag more than 6 years ba? More than 4 yata or 6 na G holder, pwede ka na magturo. Or like, pwede ka sumama ka habang nagdadrive yung G1. So, ayun, pasok muna tayo sa Costco. So, eto na. Kasi naubusan na daw ng stock sila Denise. And, for sure, hindi na to aabot. Pero okay lang, at least may stock. Ayan. Kasi pang heart at saka ito, fish oil. Kain si Bianca. Love. Sa mapakaramdam niyan. Pero kabado yan para bukas. Pero i-upload namin to bukas na ng gabi, no? And, ayun, nakabili na ako neto. Kasi minsan lang naman magsabi yung kapatid ko. Hindi rin sila nagsasabi talaga. Pero pag vitamins, ayun, pinagbibigyan ko. So, ayun, tara na sa drive test center. Diba, mamink-mink talaga yun dahil sa rosacea. Pero hindi na nagbabalat. Ayan, start na kami. So, di ba magpa-park? Tapos sasabihin mo kung anong number ka nag-park? Yeah. Ayan. So what I would suggest is just always reverse into the spot. Ayan na, palit na tayo. Palit driver na. Si Bianca na ang nakaupo doon. Ready? Happy birthday, Chireng. Ako, panggulo lang dito ako sa likod. So, ayan na, start na po ng driving. Ano pala ito?
Bumabarurot yung sasakyan. Kasi sports car. Ang lamig, pero okay lang to. Para maliwanag at kita ni Kabayan. Comment go Kabayan at this point of the vlog. So, ayan. Nasa passenger princess. Ewan ko, for sure mahangin to. Pero, ayun, buti na lang bukas din yung drive test. Ano, seatbelt yan. 40 ka na. You go a little bit faster. Overhand dapat. Kasi, yeah, exactly. And then when you're actually looking, you have to try and like be extra about it. Because sometimes they'll tell you, oh, I didn't see. So, ayan, nakailang practice na sila. Hindi ko na mamalayan. Ang alam ko lang malamig. 8 degrees ngayon. Kami sa Brampton. And may mga iba rin na nagpa-practice. So, ayun, nagpa-practice sila ng mga parallel parking, yung mga ganyan, 3-point turn. So, very grateful din talaga kami na andyan si Christine na umalalay. Kasi nung ako parang on the day lang din talaga ako naturuan ni Zara. So, ayun. Mas closer pa. Ayun, no, may nagpa-practice din. Ayun, no, baka classmate pa ni Bianca yun bukas. So, ayun, bumaba na ako. Naiihi na kasi ako. And bumili na ako na itong cheese. Ayaw daw nila ng pagkain eh. Cheese wrap dito sa Subway para makaihi ako. Lamig din kasi sobra. Sabi ko, mag-go na sila. Inantay pala ako. Ano mo na? Ayan, cheese. Kasi nasa labas tayo. Nagutom yung pasahero. Siya pa nagutom pa. So, ayun mga kabayan, may mga classmates si Bianca dito na nagpa-parallel park din. And dito sa Brampton, pag dito kayo mag-G2, yung cones na yan lang yung pagpa-parallel parkingan. So, ayun, oh, yan. Diyan, ipapasok dyan sa dalawang yan. And si Bianca, nakapag-practice na siya ng back parking. Yung pinakamalditang G1 plus. Ayan. Ano, nagti 3-point turn na siya. Ayaw kami pagsalitain. Yung examiner mo pala dapat mute eh. Ayan, 3-point turn. Dapat i-up. Ayun, ayun yung mga cone dyan daw pinagpa-parallel parking. Tapos, helpful din talaga. Yun yung sabi ko kay Danny eh. Mag-ano siya sa YouTube. Manood siya ng mga ruta. Ruta? Jeep yarn? Ayan, nagpa-parallel parking yun. Magpa-parallel ka din? Yeah. Yan ang pa-parallel parking na si Kabayans. Meron tayong ano dito, reenactment. Tapos sabi ni Christine, Ay, wag na lang, naiyak. sabi ni Christine, ano daw gagawin pagdating daw ng examiner, pagsakay daw. Sabi ni Bianca, kikis niya daw. Kiss. Hindi, beso-beso muna. So, ayan, magre-reenactment kami. So, ayan, magre-reverse parking siya. Hindi ko to papatayin. Reverse in Front. 13. Can't go. Reverse in 13 pala. Ayan, may mga number kasi dito. This one. Yeah. Ayan, check natin kung papasok. Ipapakita ko sa inyo sa linya. Yan na. Ang ulo. Ang ulo, nakakabit. Good job with your wheels. Yan na. Pero hindi siya pwede tumingin dyan. Hindi pwede tumingin sa camera. Dapat ano lang, mirror. Ay, pasok! Very good then. Ay. Ayan, check niyo. Yan, sabi naman, basta daw pag reverse parking, basta pasok dapat sa line. So, pasok naman siya. Pati sa puso ko, pasok ka. Yeah. So, ayan, patay mo muna yung makina, be. Ayan na, pe-pretend na. Maririnig niyo yung examiner. Karen yung pangalan ng examiner. Go. Okay. Turn on the car. License. Registration plate. Registration plate. Huli ka pala, be. Ticket. Game. Left. Anong ginagano mo kanina? Brake.
Sabi niya, wait ka daw, baka iwan mo siya. Nagganon kasi si Christine, nagganon siya. Break yun. Again daw. Sige, sa likod. A few moments later. So, ayun, dinner time. And dito tayo sa Saigon House. May pho daw dyan, like yung soup. And almost, 10 p.m. So, kain muna tayo. So, till 11 p.m. daw to. Si Bianca. So, ayan, ang menu. Ito na kay Christine. Ito ang sa amin. First time namin magpa-pho. Pho noodles. So, we're back at it again. Ayan yung mga price. And kayo na lang mag-screenshot kung ano yung gusto nyo. Charing. Ayan. Tapos si Bianca, ang in-order niya is P15. Ay, hindi pala. Ano in-order mo, love? P10 pala. P10. Ayan. May soup na. Tapos ito yung price. 15, yung large, 16, XL 18. Tapos may mga soup din. Ayan o, soup salad. Noodle and chicken soup. Tapos ako, sa rice ako. Pero ayan, keri-keri na siya. Hindi naman siya super mahal. Like kung gusto nyo lang mag-eat out, ganun. 20, 25. Ang in-order ko ay, ito yung with steam rice na. Siyempre, rice is life. General Tao, tas 18. Tas may rice na siyang kasama. Tapos may mga dessert din dito. Ayan, may mga shake. Tapos, teka lang, hirapan ako ano yun. Ayan, ito yung parang mga dessert. Sweet na page. Sweet page. Ayan, side order. $8. Carry na. Not bad na. Ay, may grilled pork chop pala, oh. Ayan. Ayoko ng grilled eh. Gusto ko breaded. So, ayan. Screenshot nyo na lang pag may gusto kayo. Pero kayo na yung bumili tsaka pumunta dito. So, ang aming appetizer. Calamari at crab rangoon. So, ito yung $18 na General Tao chicken. Ayun. Nakalimutan ko magkano pero ito 13. Sibuyas pala nakakain ko. So, ayan. Si Bianca. Sibuyas pa lang nakain niya pero titikman niya yan. Para, nakatikim na ako ng isa pero sobrang sarap. It melts in your mouth. Parang hindi. Kainit niya si. Kanya. So, ayan na. Ito yung sa akin General Tao. Tapos yung kay Christine beef. Appetizer. Tapos ito kasama dito sa pho. Ano tawag dyan? Medium rare? Rare? Well done. Rare. Yes, Congratulations. yeah. Ayan, rare beef brisket. Let's eat! So, ano to? Ano ang pangalan? Saigon House. And first time namin magta-try ng pho. Lalo si Bianca. Kasi ako rice lang talaga. So, ayan. Niluluto lang ni Bianca yung beef. Tapos titikman niya na. Tignan natin ang verdict. Soup. Ayan, sriracha tsaka yung parang oyster sauce. Ay, hindi. Oyster sauce pala talaga. Sarap. Masarap. Solid siya, ano? Yeah. Solid siya para sa, ano? Price. O, masarap daw. So, tapos na kami kumain. And, kasama na natin si Sharon. Nagbabalot na. Ang dami ng food. Ayan pa, oh. Large. Medium lang. Yung pinakamaliit lang. Large kasi yung order niya. Pero, yun, oh. Puno pa. So, October 25 ngayon. And, hindi na ako nakapag-update kagabi. Ready ka na, kabayan? Ready na. Yan na. Road test niya na. Hindi ako makakasama kasi may work ako. Hindi ako nakapag-overtime kagabi. Kaya yan. Kaya ba yan? Sabi mo? Naligo. Nagdala ko ng buhok. Try mo sila i-update ah. Sino? Mga kabayan, mag-video ka kung ano kaya mo. Pero syempre, habang nagda-drive siya, tsaka papunta siya. Hindi kaya. Hindi na kaya yun kasi kinakabahan na yun. I-update niya na lang kayo. Kwentuhan niya na lang tayo mamaya. Good luck, kabayan. So, 7 AM and mag-work na tayo para maaga rin tayo matapos. So, ayun na. Nandiyan na to si Zara sa labas. Ready ka na, boss? Good luck! Yan. Alis na siya. Pagbalik niya, may driver na ako. Bye! Love you! A few moments later. So yun guys, waiting na lang ako sa examiner. Iwan ako ni Sarah. Lakad-lakad muna daw siya.
Kinakabahan, pero kakayanin. Para di na mag-commute. Tumatawag si Bianca. Tignan natin ano sasabihin. Camera! Bakit? Wala eh. Wait. Totoo ba? Sana, bawi naman. Sabi na. Thank you, Zara. Is she good? Congratulations. Thank you. You're really good. You're really good instructor. Both of you are good driver and good passengers. Yeah. Thank you. It's a prank. I know you're joking. Congrats! Sa tingin? Alright! Sabi niya pa, di daw siya pasado, failed daw. Kasi daw, Okay lang, mamaya kain na lang tayo. may ano daw, may tawag dito, ayun ang G2 niya. Pedestrian, hindi ko nakita. So, nag-break yung examen niya. Alright, G2 holders. Apir. Congrats. So, ayun mga kabayan. Pasado na ang bebe ko. And hindi nga siya nakapag-vlog. Yun nga yung sinasabi ko sa... Ewan ko na banggit ko na kanina. Hindi ko na kasi na-review yung mga videos ko kanina. Pero for sure nga, hindi na siya makapag-video kasi nga kinakabahan siya. So, ayun. Ikwento mo na lang sa kanila. Yung experience mo sa Brampton. Kasi nung ako sa Mississauga ako eh. Brampton, ang pinakamadali. Promise. Kasi... Hindi siya katulad nung sa long side na, diba, ano ka pa sa parang highway ba tawag dun? Oh, hindi. Para siyang highway, pero yung sa Derry nagsi-70 kasi. 70. Alam mo sa Brampton, Maximum na yun. maximum na yung 50. Ay, well. Tapos 40, may school zone nga dun, diba? 40, 50. Eh lang talaga ang speed limit mo. 40, 50 So, lang. ayun. Kasi yung sa long side Mississauga nung sa akin, may 70 na dire-diretso sa Derry. Ayun, wala dun sa Brampton. Yung sa Brampton daw, parang ikot ka lang, di ba plaza, tapos lalabas ka lang doon. Yung sa video ko kagabi. Lalabas ka lang, tapos may school zone na magta-30 ka, no? Hindi, 40. Ah, 40. Hindi, pag school zone 30. 40 nakalagay. Ah, 40 ba? 40. Oh, ayun. Basta yun, hindi naman ako yung Tapos, ang naging experience daw ni Bianca, ayun, ikaw na magkwento. Ayun, yung examiner, iniwan ako ni Sarah mga 5 minutes bago mag-start. Sabi niya, lakad-lakad muna daw siya. Yung tagal ng examen. Parang 9:15 na ako nakapag-start. Nakita ko sa likod parating na. And hiningi na yung license ko, nung pangalan ko. Tapos yung date of birth ko. Pina-check yung mga ilaw-ilaw. Pina-check yung mga ilaw, ganyan. Tapos yun, umupo na. Pagsakay, kinis mo. Ha? Kinis ka pag hindi, joke lang. Hindi. Hindi, pagdating po na. Yan. In-explain siya sa akin. Pinapirmahan sa akin sa may iPod. Ganyan. Eh di yun. Ayun na. Right na. Unang pinagawa, parallel parking. Yun yung pinapractice nila kagabi. Ayun pa, yung hindi ko nagawa. Kasi nahit ko yung curve sa sobrang dikit naman kasi. Akala ko nga yung cone lang yung nahit niya. Hindi, yung curve talaga. Kaya sabi ko, Shemay, baka di na ako pumasok. Una pa lang. Sabi niya, okay, kung na lang, go straight na lang. Hindi niya na ako pinayos. Hindi na niya sinabi na, sige, ayusin mo, ganyan. Pina-straight na ako. Pagka-hit mo ng curve, hindi na Hindi na. Sabi niya, okay, go straight na lang daw. Sabi ko, baka nababagsak pa yata ako. Sabi ko, hindi yan na. Ayun na. Ang laging pinapractice namin gagawin nila, Christine, right kami na right. Right ba tayo na right, yung like paglabas mo ng drive center, magra-right kami. Magra-right kami. Yun ang inaano namin. Tapos, pina-left ako. Hindi yun. Pagka-left, di ba, every time na magla-left turn ka, di ba, change agad ganalin sa right. Pero yun, okay naman. Kasi tinitignan ko yung examiner. Relax naman siya. Hindi siya, kasi di ba yung Saka buti tinuro ni Zara yung left. Oo, yun. Basta tinuro naman sa akin ni Zara lahat ng dadaanan namin doon bago kami mag-start talaga. So, ayun, okay naman. Mas ka naman. So, ayun. Okay naman. Ang sabi lang niya sa akin, parang ang pinakit na mali ko daw is, nung nasa left ako, parang nagro-rolling pa ako, hindi ako nag-stop. Lang naman daw. Pero yun, sabi niya. Nung nandun na kami, front parking ako sa drive center pagdating namin. Congratulations. Sinabi niya lang na ganito, ganyan, next time maglalang daw gagawin. Yun, tapos. So, ayun. Ayun nga yung sinasabi ko kasi kinakabahan siya. Ang sabi ko, nung time ko, sabi ni Zara, basta comfortable yung examiner. Kasi,
nakita ko yung examiner, hindi naman umaapak doon sa may para. Kasi yung kay Zara may sariling brake eh. Relax yung driver, good ako dito, parang gano'n. Kasi relax lang talaga siya. Ganito yung sinasabi ni Zara lagi, na basta comfortable naman daw yung examiner. Tsaka yung pagbe-brake mo, basta hindi mag-jerk, diba? Hindi yung basta-bastang Tsaka lagi kang mag-i-scan talaga, yun talaga. Kaya yun yung ginawa ko talaga. Every time na magra-right turn, diba iba nagra-right turn, hindi na tinitignan. Kailangan check mo pa rin yung blind spot talaga. Kasi ito yung turo sa kanisa. Kasi mamaya may bike o kaya may mga dadaan, ganun. So, ayun, okay naman. Na-feel mo? Tinatawagan niya ako kanina, nasa meeting ako. Sabi ko, teka lang, nasa ako, kasi kinamusta ko siya. Tapos, chinecheck ko sa Find My iPhone, kasi magkaganon kami sa isa't isa. Sabi ko, hindi gumagalaw. Minsan naglolo ko yung Find My iPhone ko. Tapos, mga 9:20, 9:30, chinat ko siya. Sabi ko, kamusta? Tapos, sabi niya, failed. Sabi niya, ano ba yun? Ano ba sabi mo? Failed, may pedestrian kasi. Napatawid, hindi ko nakita, binrake nung examiner. O di, chinat ko na siya kasi alam ko, hindi siya marunong mag-manage ng mga negative emotions eh. Like, on the process pa siya ng learning niya kung paano niya i-hold pag galit siya, pag frustrated siya. Si Bianca. So, kaya nga napapansin din namin ng ibang friends, pag inaasar ko siya, tapos napiko na siya, tahimik na yan. So, ayun, di sabi ko, okay lang yan. Hindi ko, ayoko ipa-feel sa kanya na, bakit ka bagsak? Ano nangyari? May mga chinachat ako na ano nangyari? Pero binubura ko, sabi ko na lang, kain na lang tayo. Kasi ayoko namang ipa-feel sa kanya yung negative. Sabi ko, niloloko ko nito eh. Tapos, tsaka 2 beses tumawag. Kasi pag ganun, hindi ako tatawagan yan eh. Chat lang ako. Pero syempre, hindi ko rin alam. Baka tumatawag talaga. O di sabi ko sa meeting, may pipick up lang ako na call. Tinawagan ko siya mabilis. Tapos tumatawa. Sabi niya, Si Zara din yung tawa-tawa eh. Good ni Zara eh. So, ayun. Sobrang soft kasi si Zara. And sa aming dalawa, ako 10 lessons siya na hindi pa nagdadrive. Hindi siya nagdadrive sa Pinas. 5 lessons or 6. 6 lessons lang. Nakapasa siya. So, ayun. Hindi, magaling naman si Zara. Mabibigla ka lang kung bakit ka may kasabay minsan sa likod. Sinusundo nyo. Oo. Hindi, kasi para save time din siguro kay Zara. Tsaka practice din kasi sa nagdadrive talaga na may yung road, diba? Na hindi dun sa usual na comfort zone mo. So, kung gusto nyo mag-lesson, lumigaya ang inyong buhay. Kung gusto nyo mag-lesson kay Zara, kung gusto nyo lang lalo na kung Brampton, Mississauga. Minsan may mga sinusundo rin siya sa Eglinton tsaka Etobicoke. Pero kung magbubook talaga kayo ng G2 nyo, Brampton. Hindi ako nagsisinungaling. Kasi si Danny rin, di ba, nag-Brampton? Siya nag-push sa akin na parang, hindi naman nag-push, parang sabi, Brampton ka kasi madali lang, ganyan. Ako kasi inaano ko sa Mississauga kasi nga doon ako nag-ano. Sabi ko, okay, kung kaya mo naman sa Brampton. Kasi di ba ang pag Brampton daw, ganyan, magulo. Yung pinag-uusapan natin dito, drive test center. Pero like yung mga normal driving, hindi ko. Kasi kagabi, muntik na kami matamaan ng 2 pickup tsaka isang SUV. Ang daming, basta reckless driver. Pero sa drive test. At saka yung time. Dapat ang ibubook nyo, kung hindi man masabi ng instructor nyo, dapat morning hanggang, ang good is from 8 a.m. hanggang 12. 9 to 12 daw, ganun. 9 to 12 or 9 to 1. Kasi minsan pag weekdays, 8, busy ang road eh. Kasi nga, may pasok ganyan. Ayun, 9 to 12. 9 to 12 daw talaga. Kasi ang unang binok ko sa Mississauga is 4 p.m. Doon pa kami nag-aaway noon. Sabi niya, parang, ba't mo malang i-move? October 3 kasi. October 3. Sabi ko, tapos kinausap ko si Zara. Sabi niya, kung di ka pa comfortable, ganyan. Originally, September 25. Tapos naging October 3, naging October 25. Siyempre, ang hirap naman kasi i-push na. Tsaka, kung may mga, naisip ko na rin na baka may mag-comment na, bakit nag-module pa si Bianca? Makakatulong din sa kanya yun. So, makakababa rin ng insurance yun. Very, very light. Pero at least, tsaka si Bianca kasi pag nag-aaral siya na ganun, talagang sinasaulo niya. So, na-internalize niya naman yung mga inaral niya. Hindi ako yung basta lang na Minsan di ba mag nag-aaral ka, parang, sige, next mo na lang. So, ayun. Congrats natin si Kabayan at may G2 na at passenger free isa ako. Di ko natin sa linggo. Sana magdadala kay Aster. And ayun, i-update lang namin kayo kung ano yung ganap namin. For sure, mahaba-haba na tong vlog na to kasi pang 3 days na. Pero okay lang, para may update ko lang kayo. Sabi ko sa kanya kasi, wag ka na muna mag-vlog kundi ako pasado na kayo. So, ayun, dapat i-upload ko na to kagabi. Ayun. Celebrate tayo mamaya. Magmo-work muna ako.
Also, natanggap na natin ang samplers from office kasi nga skin clinic. Tapos pinag-sign up kami. So, ayan. Open na natin. And pagka-open ko, papakita ko sa inyo kung ano yung mga laman. So, ayun mga B. Almost worth na $350 to $400 din yung pinagdala. Ito mahal to. Nasa 190 yata to. Or 140. Tapos ito yung 190. Basta ganun. Tapos ito mga sampler. So, ayan, SkinCeuticals. So, ito, pwede ko tong age interrupter. Pwede ko to padala kay Papa. Tapos, ayan, may mga cheat sheet, Skin Better. Ayan. Diba? Perks. Dapat gumanda na ako nito. Charing. So, ayun mga kabayan, update lang. Tinake ko na yung break ko. And, may driver na ako. Kasi, nag-email sa akin yung pinag-orderan ko ng scrubs, which is yung uniform ko. Kasi nga, 3 times a week ako papasok next week. And ayun, nag-order na ako ng scrubs. Hindi siya dumating. So unfortunately, wala daw yung kulay na gusto ko. So kung ipapaship nila, hindi na aabot next week. 7 minutes lang naman going to there from our house. So, yan, pag-drive niya muna ako. So, ayan. Siya na muna ang magdadrive. Simula ngayon at magpakailanman. So may urgensya lang naman yun eh. So mabilis lang. I mean malapit lang. And maaga ako nag-login nga today. 7 AM. So ayun. May meeting lang ako ng 4 PM. Ganda na mga colors oh. Medyo nakaka-anxious na. Ayos ba driver? Punta tayo ng Ottawa sa ano bukas. Nakakalaman naman talaga. Yun na ang aking driver. Nakakalaman na tayo. Dati na lumban lang. Oh, sa labas na siya kasi may G2 na. Pwede na. Boss, wala ba extra service? Hindi, extrang service. Extra service. So, ayan. Dire-diretso lang to. Ayun, 4 minutes na lang. Lapit lang. Yun na, malapit na kami. 1 minute na lang. And na-appreciate ko talaga yung fall colors. So, very good naman tong driver ko. So, dito kami sa Falconer Drive. And dito yung daily scrubs. So, kung mga Medfield kayo or kailangan nyo ng scrubs, marami silang option. So, dito na. Daily scrubs. Yep. So, ayun, may mga healthcare stuff din sila. Madami dito, pati brands, iba-iba. So, ito yung Skechers na brand ng... Pero mahal na kasi ito eh. Yun sa akin, $96 na yung Healing Hands eh. Ito, mas mahal to. So, wala sila nung gray. Wala, purple na lang. Wala rin naman ako, ayoko rin naman ng black. Okay na to. So, mga kabayan, andito na kami sa bahay. Naka-boy. Siya dinag-drive pa uwi. And, ayun, 96.3 nga yung binakit ko for the uniform. So, purple tayo ngayon kasi wala silang gray. Gray sana yung gusto ko kasi navy blue. Meron na ako eh. So, ayun, baba mo na. Sinisinok ako. So, ayun mga be, ayun pa pala, hindi ko to nabanggit nung last vlog ko. I mean, nung ako yung nag-Z2, kaya hindi ko rin nagawa. Si Danny lang yung yung nagsabi sa amin na makikita yung result. So, ayan. Although, alam ko to, pero, I mean, hindi ko siya naalala. Kaya thank you din kay Danny. So, ayun, pagkatapos nyo mag-Z2, pag nakapasa na kayo, i-check nyo yung results para makikita nyo kung ano yung mga mali nyo, ganun. So, ayun. Madali lang din naman tignan. Kaya na-access na agad ni Bianca. Tapos 9 to 13 days lang yata. Kaya hindi ko na na-access yung sa akin. So, ayun. Parang kung gusto ko siya ma-access, kailangan ko pa pumunta sa drive test center. So, wag na lang. Okay naman na. So, ayun. Helpful din to. Ayan. Back to work na muna tayo. And, nagpe-PS5. Ay, PS4. Si Kabayan. So, ayun mga kabayan. Nakamachi-machi kami. And, thank you ulit kay Miss Ayn. And kakatapos ko lang mag-work. Halos. So, nag-visit din si Ate Mimi kasi yung hospital niya is, I mean yung, nagpa-check up siya. So, malapit lang dito. Okay naman siya. Huwag niyo siyang intindihin. Okay na okay siya. So, ayun. Bukas, may gala kami with Ate Mimi.
and Kuya Miko early birthday celebration ng ate ko, which is yung only cousin ko dito sa Brampton. Like, pinsang buo. One whole? May half ba? Pinsang buo. And then, ayun lang naman yung mga ganap natin today. So, ngayon, basically, magpapahinga na lang kami kasi chill, Netflix. Tapos, kokorek ko pala yung sa Canada gusto pinuntahan namin. Kasi, sinat din ako ni Christine na hindi pala na-adjust yung temperature. Pero yung cold room na yun, yung may snow, para lang matry mo din yung jacket. Kasi, kinorek daw siya ni Tito. Kasi binila niya ng jacket si Tito and Tita doon last year. So, ayun, pasensya na kung clips lang nung yung nasama namin dito and kwento lang ni Bianca kasi nga tense siya. Pero I'm happy kasi alam niyo yun, unlock na. So ang next na exam na pagpe-prepare naman namin as magjowa is English exam naman. So one exam after another kahit wala na sa school. Pero kaya para sa future. So ayun lang mga kabayan, and thank you so much sa inyo. Thank you so much sa panonood. And sana manood pa din kayo and continuous yung support and sobrang na-appreciate naming dalawa. So, ayun. Bukas, tatry kong mag-video pero kasi may mga agenda kami tomorrow so baka maging busy. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Adventures in Canada. Follow us on our Facebook page. Adventures in Canada. And follow me on TikTok At I am Angel Aquino _. And thank you so much for watching mga kabayan and see you on the next one. Bye!